please ang Diyos. Basahon na to. Kinsay wa makasulod sa promised land or sa rest of the Lord. Basa, Hebrews 3:18 hangtod sa 19. Praise the Lord. And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believe not, so we see that they could not enter in because of unbelief. Oh, katong mga maduha-duhaon, mao to'y dili makasulod sa langit. So, dako kayo og kalabutan ang atong pagtuo sa Dios. Kay kung kana ang atong maneglect sa atong kinabuhi, magkaroon kag evil heart, unbelief, departing from the living God. So, pili ka, mapahimutan sa Diyos. Hindi ka makabigay ng kadugod-lugod sa Diyos para tanggapin doon sa kanyang kaharian. Hindi mo magawa ang dapat mong gawin. Unang-una, dahil wala kang pananampalataya sa Diyos. So, tingnan mo maliwanag. To whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. So we see that they could not enter in because of unbelief. So unbelief is a sin that will reject you in entering the kingdom of God. Maunay dakong evil nga mabutang sa atong kasing-kasing ang pagduha-duha. Kay di jud ka madawat digto sa gingharian sa Dios. Alam mo ba ang kaharian ng Diyos is rest, kapahingahan. Sa tinuod lang, wala ba iti rest din his kalibutan? We don't have rest in this world. Daghang kitang ginahuna-huna. Number 1, unsaon nato pag-resist sa temptasyon. Ikaduha, unsaon nato pag-overcome sa mga trials. Ikatulo, ang atong mga necessities, unsaon kini pag-provide. Pero kanang tanan, sagot na tanan sa Dios ang pagtuo nga makapahimuot sa Dios ug ang pagtuman maunay katugunan, kasagutan sa atong gikinahanglan. That is why Jesus said, "Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me," sa ginapadala sa Dios. Praise the Lord. Don't fail to do such thing. Bakit rest ang kaharian ng Diyos? Sabihin mo, Pastor, ang rest ba yung mamatay ka? Hindi yan totoo. Hindi lahat nakalibing dyan rested. Marami nga dyan ang unrest. Marami nga dyan ang walang kapahingahan. Sa pagdating ng panahon, kung tutuusin natin, kaunti lang dyan ang merong tunay na kapahingahan. Ang impyerno, that is not the place of rest. That is the place of unrest. That is the place of agony. That is the place of torment. That is the place of most miserable situation. There is no such rest. Walang kapahingahan dyan. Ang totoong rest doon sa kaharian talaga ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, "Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me," mapopulfill ang kapahingahan ng gusto mo. Bakit kapahingahan sa langit? Unang-una, wala nang manunukso doon. Bakit may rest sa langit? Ikalawa, wala ka nang alalahaning kamatayan doon. Bakit may rest doon sa langit? Yung accommodation na gagawin ng Diyos, sulit, super. Kung meron man tayong bahay dito na itatag na gawa natin, mabubulok yan. Kung hindi yan maunang mabulok, tayo ang may-ari ang unang mabulok. Pero sa kaharian ng Diyos, kaya sabi ni Jesus, "Let not your heart be troubled." Praise the Lord. Bakit? Basa. John 14 verse 2. Praise the Lord. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Yan, naghahanda ang Diyos.
ng accommodation para sa mga maniniwala sa Kanya. Naghahanda ang Diyos ng habitation para sa mga maniniwala sa Kanya. Bakit? You must have somewhere to rest. You must have somewhere to dwell in. You must have somewhere to live. Dapat meron kang mapuntahan na tirahan mo, dapat meron kang mapuntahan sa kapahingahan mo, dapat meron kang mapuntahan for the eternal na i-spend mo sa iyong immortal na kaluluwa. This is immortal, ang ating kaluluwa. Maraming taong hindi aware sa mga bagay na yan. Kaya para sa kanila, dito lang sila mabubuhay. Ayaw na nilang mabuhay yung immortal soul nila or spirit nila. They don't care. Pagdating ng panahon, katulad yan sa rich man, na pagkamatay niya, wala siyang care sa kanyang spirituality, doon pa niya nararamdaman ang care ng kanyang spirituality, ng kanyang kaluluwa, nung nandoon na siya sa impyerno, pero kahit isang tulo ng tubig, hindi na niya ma-avail as favor. Kaya saan na lang ang favor na kanyang hinihiling? Doon na lang sa mga buhay. Dahil doon sa mga buhay, may pag-asa pa sila. May pagkakataon pa sila. At tinuturo yan ng Diyos sa atin na mga buhay. Habang may pag-asa pa tayo, gawin mo na. Himo na. Nga dili ka magmaduha-duhaon sa imong Diyos nga mutuman sa tanan imong gikabalakan as what you have the knowledge gikan sa Diyos. Mahirap din kasi walang knowledge eh. Mahirap. Bakit mahirap? Kapahamakan talaga. My people are destroyed for lack of knowledge. Ang daming mga napahamak sa mundong ito. Pumasok sa isang bagay, sa isang lugar na walang kaalam-alam, namatay. Ang iba nakain sa makina, ang iba nakurintihan, ang iba nalunod dahil kulang ng kaalaman. Pumasok sila sa isang lugar, sa isang bagay na hindi nila alam paano i-manage ang kanilang buhay sa lugar na yan. Namatay. Eh ngayon din sa buhay natin, kung kulang ka ng kaalaman, na temporary ka lang pala mabuhay sa sanglibotang ito, dapat yung kaluluwa mo may paglalagyan. Anong knowledge mo sa mga bagay na yan? Mayroon ka bang kaalaman? Sinong magligtas sa iyo? So kung meron kang kaalaman na may magligtas sa iyo, pagtibayin mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Kasi siya yung magbibigay sa iyo. Pag hindi ka magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, no way na ibigay sa iyo yung karapat-dapat sa iyo. Because you have obtained spirit of unbelief. You have obtained the heart of unbelief na departing from the living God. Yun yung magpapalayo sa iyo sa Diyos. Kaya sabi dito, in my Father's house are many mansions. What is mansions? Mansions, that is large habitation of a certain person, and it is so beautiful. Walang mansion na maliit at pangit. Pag mansion, malaki at napakaganda. Yan. Walang makatulad kahit anong gandang bahay sa sanglibotang ito sa hinanda ng Diyos. Praise the Lord. Sa hinanda ng Diyos. Siya mismo naghanda niyan, ha? Accommodation. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Personally, it is our Lord Jesus Christ will prepare a place for you. Siya ang magpiprepare. Ano yun? Basahin natin. 2 Corinthians 5:1. Praise the Lord. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Yeah. So, it is being compared to our habitation dito sa ating katawang panglupa. Madidissolve. Ang dami ng mga castles, mansions that were made 1940s, 50s. Ngayon, wala na.
dilapidated na, destroyed na. Wala na. Ganon ang mangyari sa mga bahay natin dito sa lupa. We have a building of God. This is not a building built by architect, designed by architect, built by civil engineer, and performed by a contractor. Hindi yan. Hindi ito gawa ng architect ng mundo, ng civil engineer at ng mga contractor na ginawa nila. This building of God, ang Diyos ang lumalang po nito. Praise the Lord. Mas maganda yung may knowledge tayo. Naniwala man kaya tayo, temporary lang tayo, naniwala man kaya tayo na meron tayong tirahan doon, dapat alamin natin naman who is the builder of it, and what kind of habitation, mansion. Praise the Lord. Dito, ilan man lang may mansion dito? Yun lang mga super na yaman. Pero pag ikaw ay naniwala sa Diyos, you have mansion built by God. House not made with hands. Walang kontraktor doon na mangontrata para gagawa ng ating tirahan doon. Eternal in the heavens. This is eternal dwelling place. This is so lasting. This is so designed to last without end. Hindi ito basta-basta. Dito, magpagawa ka ng bahay, gusto mong matibay, ay gastusan mo ng malaki. Kahit matibay pa, pag maglindol, mag-crack. Kahit anong ganda ng tiles, pag maghalo yung init at ang lamig doon sa ilalim, magbiak. Wala, fragile masyado ang mga bahay sa sanglibutang ito. Pero itong design ng Diyos, gagawin niya ng bahay para sa atin, tirahan natin, it is eternal, designed for eternity. Praise the Lord. Hindi pangkaraniwan. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, yes, we conclude and we consider that we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Para yung mga sinasabi ni Lord Jesus Christ, dapat natin itong una paniwalaan. Ikalawa, i-consider natin every word that He uttered because this is being proven. Pinakita, pinatunay. Pag sinabi ni Jesus, in the third day, I will rise again. He rose. Diba? Pag sinabi niya, this supper, I will no longer do it with you until we will do it up in the kingdom of my Father. Di ba? Last Supper na yon. Pagkatapos niyang namatay, resurrection. Pagkatapos niyang resurrection, ascended back into heaven. Doon na nila gagawin uli ang supper sa kaharian ng Diyos. Lahat ng sinasabi ni Lord Jesus Christ, there is a so-called accuracy, faithfulness. Totoo lahat. Kaya manigurado tayo na hindi tayo mag-alinlangan at dapat tayong maging worthy nitong lahat or else para lang itong bula, maglaho sa buhay natin. Pag hindi natin dibdiban, magkaroon ng kaalaman sa kanyang katalinuhan. Yung mga anak ng Diyos sa Old Testament, basahin natin. Meron na ba silang idea about sa dwelling place up there in heaven? Basahin natin. Hebrews 11:10. Praise the Lord. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Yes, this were the Abraham family. He looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Sa panahon na yon, God already revealed His secrets in heaven.
even to Abraham. He knows what dwelling place they will dwell someday. Praise the Lord. O kaya ganun din tayo. Pag naniwala tayo sa ating buhay na Diyos, we know what kind of dwelling place we will dwell someday. Kung tanggapin tayo sa Kanyang kaharian. Pag ginawa natin ang instruction ng Diyos through the knowledge of God. Basa pa, saan natin yan matsusumpungan? What is the address of our future dwelling place? 1 Peter 1:4. Praise the Lord. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Ayan. To an inheritance incorruptible. Pag sinabing inheritance, this is the kingdom of your Father in heaven. If you are son or daughter of that Father in heaven who created you, meron siyang kingdom to be inherited by His children. So what kind of inheritance? Incorruptible, hindi nabubulok. Undefiled, hindi marurumihan, sapagkat He already cleansed heaven. And He already cleansed the earth. At yung mga nag-cooperate, collaborate lang, naniwala sa Kanya, yun ang makikleanse. Sila yun. Kaya doon wala nang mag-defile doon. And that fadeth not away. It will never, hindi magluma ang mga bagay doon. Never fadeth away. Reserve, where is the address? In heaven for you. Now, the question is, how to transport yourself in heaven to inherit the inheritance reserved for you kung naniwala ka sa Diyos. Gagawin niya ng Diyos in a twinkling of an eye. Kung buhay ka sa pagbalik niya, He will change your physical body. You will be going upward way into heaven. Pagpatay ka naman, nasa libingan ka, God will resurrect you, not in the physical form of body, but sa iyong spirituality. Dadalhin ka rin doon. That is how God will transform or transport. Di ba? Pag sabi ni Elon Musk, okay, we want to explore Mars and we made everything transportation for anyone na gustong magpunta sa Mars. Ang kanyang sinasabi, Mars, pero ibabalik ka rin dito sa lupa. Pero ang promise ng Diyos that we are going to inherit in heaven, that is the venue, that is the address. Praise the Lord. And to transport us there, program na yan ng Diyos. Hindi tayo pasakayin ng rocket, hindi tayo pasakayin ng fueled rockets, hindi po. Ganun lang yan sa Diyos. In a twinkling of an eye, nandoon ka na. Minsan sabihin ng mga scientists, before you can reach moon, before you can reach this area, it will take you multiple of years, even though your speed with the speed of light. Pero sa Diyos, ganun lang. That is how God will do it to inherit the inheritance. Praise the Lord. Ngayon, hinanda naman talaga niya yan. Believe it. Consider it. Next verse, John 14 verse 3. Praise the Lord. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yan. And if I go and prepare a place for you, now ang tanong, did He went already? Yung sinabi niya, if I go, did He went? Yes. He ascended into heaven. And that is how He said, I will go and prepare a place for you. So Jesus went there to prepare a place for you.
and for everyone na maniwala sa Kanya. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Will He come again? Yes, as what He said. And as what the angels have said. Yung pag-ascend niya doon sa Mount of Olives, sabi ng dalawang angels, Ye men of Galilee, why you gazing up into heaven? The same Jesus which you have seen going up there, the same, He will come back in like manner. Babalik si Jesus. Pero, iba yung magpatong siya sa Mount of Olives. Iba rin yung nasa clouds siya para kunin ang mga buhay at patay na faithful na mga anak ng Diyos. Basahin natin kailan mangyari at anong senaryo sa pagkuha niya, sa pag-receive niya sa kanyang sarili, para kung saan siya nandoon din ang mga mananampalataya sa kanya. 1 Thessalonians 4:16 and 17. Sige, bigyan ng si Pastora Joy para madali tayo. Praise the Lord. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep. 1 Thessalonians 4:16 and 17. Praise the Lord. For if the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ayan. Yan ang magiging pamaraan ng Diyos para tayo i-receive sa kanyang sarili. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Hindi pa siya mag-touchdown sa ground doon sa Mount of Olives. Sa clouds pa lang siya. So, unang kunin niya yung namatay kay Kristo Jesus. Yung mga lahat galing sa pinakasimula na namatay, naligtas, naniwala sa Diyos. Yun sila ang mabubuhay muli. Then, we which are alive, in case buhay ka, sino man sa atin dito na madatnan niya, no problem. Bakit? Shall be caught up together with them in the clouds. Bigla na lang silang magkaroon ng rapture, kumbaga pa. Caught up, kukunin ka bigla, i-change ka, to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Praise the Lord. Ganun ang magiging senaryo sa mga maniniwala sa Kanya ng buong puso. Pero merong preparasyon. Kung gusto mong, palagay natin, patay ka sa pagbalik ni Jesus, ay hindi gawa yan basta-basta. Dapat, you must be faithful till death. Let no man take thy crown. Kailangan, kung buhay ka naman, kailangan makot ka wearing the white garment, the purity and the holiness sa buhay mo, diyan ka madatnan. Kaya nga sa buhay natin, ang kaligtasan, hindi bukas. Hindi next time na. Hindi in my convenient time. Hindi when I prosper in my business. Hindi if I got a good job. Hindi kay if I went to abroad. Hindi yan. Salvation is now. Kasi actual yan. Pagbalik ni Jesus Christ, kung sino ka sa iyong pagkatao presently, yan na. Diyan ka nahahatulan ng Diyos. Praise the Lord. Kaya sanayin na natin yung buhay natin. Wala na tayong chance pa babalik sa kasalanan, kundi
every moment sa buhay natin, we are always pure, we are always clean, ready. Bakit? Sino ang kanyang, anong preparasyon ang kailangan? Kasi itong pagbalik ni Jesus, para itong marriage of the Lamb. Parang kasalan ito eh. Alam mo yung kasal, ang groom, hahanapin niya yung babae na virgin para pure. Now, sa buhay natin, married or unmarried, in the eyes of God, you must be virgin spiritually, untouched by sin, untouched by iniquity, led by Satan. So, yung preparasyon ng rapture o kaya sa kaligtasan, you must put yourself as the bride. Anong preparasyon ng bride? Basa. Revelation 19:7 and 8. Praise the Lord. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Yes. Magsaya tayo, magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat ang kasal ng kordero darating. Ang kanyang papangasawa naghanda sa kanyang sarili at pinahintulot sa kanya na siya'y damtan ng lino, malinis na puti. Ang malinis na puti na lino, ito yung righteousness ng mga banal. Now, itong righteousness ng mga banal, pilit itong dungisan ng dyablo. Ang righteousness ng kabanalan, pilit itong sirain ng masamang espiritu. Now, it's up to us how to defend it, how to protect it. Kaya nga sabi ni Jesus, watch and pray always, that ye enter not into temptation. For the spirit is willing, but the flesh is weak. Kailangan natin ito bantayan. Kailangan natin ito protectionan so that anytime you will die, anytime Jesus will come kung buhay ka, handa ka na. Laging suot mo yung white linen and clean, the righteousness of the saints. Praise the Lord. Yan. Now, hindi man mangyari ito sa buhay natin if we are not overcomers. Kailangan overcomers tayo. Daigin natin lahat na maghahadlang sa paggawa natin sa kalooban ng Diyos. Daigin natin lahat ang maghahadlang sa pagsunod natin sa pinapasunod ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang magkaroon lang ng pure white, the righteousness of the saints, yun lang mga overcomer. Since na niligtas ako ni Lord Jesus Christ by the grace of God, I learned from the preaching of Pastor Samuel Algabre, by the Word of God, hindi na talaga ako huminto to worship God until I was assigned. Do not stop. At kung may mga hindrances man, overcome it. Kung may mga obstacles man, overcome it. Kung may mga tukso man, resist it. Just to comply the white raiment para anytime babalik si Jesus, nanigurado ka na sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya sanayin ninyo ang inyong sarili na hindi kay kunting problema lang, hadlang, di ka na makarating dito sa simbahan. Kunti lang masyado, hindi na maka-overcome. Kunti lang ng mga hadlang, hindi na makasunod sa pinapasunod ni Kristo. Hindi ganoon ang buhay ng maligtas. Hindi ba yan maliit na bagay ang ating hinahangad sa buhay? This is not a small thing. Praise the Lord. Kailangan tapatan natin ito. Kaya nga, tinan mo ang sinabi ni Jesus, except you forsake all, including yourself, you are not worthy of me. Kaya nga maraming napalaho sa pagharap nila kay Jesus.
Sinabihan sila ni Jesus, I do not know you, you workers of iniquity. Bakit? Mga maduha-duhaon. Kunting mga pagsubok, nahahadlangan kaagad ang paggawa sa pinapagawa ng Diyos. Walang panindigan. Hindi nag-overcome. Kasi ang madamitan lang ng white clean, yung nag-overcome. Basahin natin. Revelation 3, 4, and 5. Para Praise the Lord. ma-describe talaga sino maligtas. Praise the Lord. Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Ayan. Paano dinescribe dito? Thou hast a few names even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Sino sila? He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, before his angels. Ito yung mga pinapahintulutan ng Diyos na magdamit ng puti. Yung mga overcomers, yung dinadaig ang mga hadlang, dinadaig ang mga tukso sa buhay nila. Prove it. Praise the Lord. Prove it. Habang may oras pa, habang may time pa, ano ba ang pinag-aabalahan ninyo? What are you troubled about? Troubled ka sa sanglibotang ito? May sakit ka, wala kang sakit, mamamatay ka man din. Kung meron man tayong we are being troubled, yung ating eternal destination. Yun ang pinaka-importante. So yung pala O doon tayo mag-focus. Huwag magpaisi-isi. Don't miss it. Tsaka mo na gagawin yan. Kailan pa? Kailan mo i-prove yan? Sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Baka pagbalik niya, makot ka. Yung sinabi dito, cares of this life, they are being caught unaware. Kayo, hindi inyo pansinin yung mga sinasabi ko. Nasa inyo yan. It's up to you. Kayo na ang pipili. Anong pipiliin ninyo? Praise the Lord. Kayo ang pipili but remember, there is always consequence what you have choose, kung ano yung pinili ninyo. Pakita. Habang may pagkakataon pa ang pagiging overcomer sa sanglibotang ito. Huwag kayong magpakita ng weakness sa paglilingkod sa Diyos. Pag ibang bagay, strong kayo. Pag ibang matter, strong kayo. Pag ibang matter, active kayo. Pag ibang matter, iiwanan nyo ang mga bagay para lang atupagin. Pero sa Diyos, anong iniwanan ninyo? Ano ang pinaritize ninyo para sa Panginoon? Meron ba kayong mapakita sa harapan ng ating Panginoong Diyos sa inyong paglilingkod sa Kanya that you have able to prove siya yung priority sa lahat? Habang may pagkakataon pa, gawin ng bawat isa. Ano yung will of God sa atin? Of course, sanctification. Ano yung sanctification na yan? Yun na yung pure white righteousness. Basahin natin. 1 Thessalonians 4, 3 and 4. Praise the Lord. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Yan. Let us be very clear. This is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Kasi ang pagbalik ni Lord Jesus Christ, you must be virgin as the bride. Pag sinabing fornication, you have committed from somebody else. Meron ka ng defiled ka na.
So while waiting for the groom, ikaw na bride, tapos nag-commit ka ng fornication, wala. Reject ka pagdating ng panahon, pagbalik ni Jesus Christ. Sino ditong tao na kinumpare yung kanyang nagawang kasalanan as branded siya na fornicator? Bakit naging fornicator siya? This is not all about physical fornication. This is all about spiritual fornication. Basahin natin. Hebrews 12:16 and 17. Praise the Lord. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Yeah. Bakit binansagan siyang fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright? Ano pala yung birthright? Birthright, that is the right as the firstborn to receive the blessing from your father in the moment he's going to give that blessing. Kaso hindi nakahintay si Esau. Nung nagutom siya, he despised his birthright. Ito naman si Jacob, na hindi naman siya firstborn, pero siya yung interested. Are you interested to be entitled to inherit the inheritance of your Heavenly Father? Huwag kayong maging katulad at huwag tayo maging katulad kay Esau, who despised his birthright. Baka yan ang mangyayari sa sino man na gidespise mo yung inheritance mo na i-inherit mo pagbalik ni Jesus. Tapos ang sinabi dito, after he rejected it, he begged with tears, but there is no more place for him of repentance. Wala na. Bininta niya. Alam mo si Jacob, kaya nga sinabi diyan, God hate Esau, but love Jacob. Magtaka ka, bakit kaya? Because Jacob give importance for the blessing. Esau reject the importance of being firstborn. Ang kaligtasan baya, considered baya tayo lahat firstborn? Praise the Lord. Pag i-despise mo yung birthright mo at meron kang gustong i-priority higit dyan, you have committed fornication in the eyes of God. Because in exchange of your salvation, kumagat ka. Hindi mo inalagaan. Basahin natin ang buhay ni Jacob at ni Esau. Sige, Genesis 25:31 hanggang 34. Praise the Lord. And Jacob said, Sell me this day thy birthright. And Esau said, Behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, Swear to me this day. And he sware unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Yes. Don't ever despise your privilege to inherit the kingdom of God. Pag gawin natin yan at makot tayo na dapat na nating tanggapin ang blessing sa pagbalik ni Jesus, then we are being found not in white clothing because we have fornicated, defiled. Wala. Canceled ang blessing.
kahit umiyak ka pa, kahit sumigaw ka pa, kasi binitawan mo ang kaligtasan na yan, tapos bigla kang caught, wala na. Yan ang nangyari. Jacob is very much interested of this blessing. Are you like Jacob, who made blessing as priority, even though he was not the entitled one as firstborn, but he made a way na malipat sa kanya. Inaabangan-abangan niya lang yung kapatid niya. Nung nagpahayag yung kapatid niya ng kagutuman at wala siya talagang makain, sinunggaban kaagad ni Jacob. Okay, you sell your birthright unto me, and I will give you such food. What do you want? Ito naman si Esau, he despised. Kaya mahirap ganun sa buhay natin. Pag i-despise natin yung privilege to inherit the mansion made of gold, to inherit the eternal life, the eternal glory of God, na hinanda na ng ating Panginoon Diyos. Kulang na lang magbalik siya para tanggapin natin. I-transport niya tayo doon to meet Him in the air and to welcome us into His kingdom forever and ever. Meron pa ba yung 1,000 reign of Christ na gagawin niya dito sa sanglibotang ito? Mangyayari pa yan. Kaya tayo na may privilege na makasama sa first resurrection or sa rapture, huwag na natin itong bitawan. Huwag tayong magpakita ba ng sa harapan ng Diyos na masyado tayong lenient, masyado tayong lax. Sunday school, halos walang magpunta dito. Ano ba kayo? Gusto nyo nang kunin? Devotional, kaya nyo naman mag-attend ng devotional, you don't care. Anong tingin nyo sa pulpito dito? Anong gusto nyo? Mas makinabang pa yung nag-live kaysa inyo na malapit dito? Ang sayang naman. Ba't wala kayong makuha? Wala. Bakit tinutusok mo yung charger dyan at itusok mo sa cellphone mo? For what? Para ma-charge. O bakit ginagawa mo yan? Ayaw kong malobat. How about sa kaluluwa ninyo? During charging, saan kayo? Sabi mo, Pastor, nila-live ko man. No! If you have opportunity, malapit kayo dito, punta kayo dito. Ilang beses ko nang sinasabi sa inyo yan. Gusto ko pa bang i-mention yung pangalan ninyo? Para matablan kayo? Ganon ba kayo katigas? Ganon kayo kahirap paintindihin? Paano kayo maging overcomer sa harapan ng Diyos sa ganong uri? Hindi nga kayo makayang mag-overcome. Pero paglakad sa ibang lugar, ma-overcome ninyo, ang aga-aga ninyong umalis. Kaya ba nilang i-compete ang mabibigay ng Diyos? Hindi. So do not put God behind you. Praise the Lord. Saan na yung put God first? Kung ang Diyos magsalita sa atin, where is my honor? Where is my glory? Baka maging katulad kang Esau, hindi binigyan ng kabuluhan ang birthright. Wala. Fornicator siya. He was caught unworthy. Mabuti pa si Jacob, nagsikap. Na-avail niya ang privilege to receive the blessing. Ganun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Show to God, not to me. Show to God, not to anybody else. Praise the Lord. Hindi basta-basta. Alam mo, minsan mag-meditate ako. Minsan napapaluha ako eh. Sabi ko, Jesus, tama talaga. Kunti lang talaga maligtas. Kunti lang man nagsikap. Kunti lang man nagpakita talaga na mag-overcome. Matawag ka bang overcomer?
Lagi kang na-overcome sa self mo. Anong nangyari kay Esau? Basahin natin. Genesis 27:36. Praise the Lord. And he said, Is not he rightly named Jacob? For he hath supplanted me these 2 times. He took away my birthright, and behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me? Yan. Dahil si Jacob ang interested, siya yung nakatanggap ng blessings. Ang Israel, inunang niligtas ng Diyos. Kahit huli ang Gentiles. Pero kung ang mga Gentiles naman mas interested kaysa kanila at mas naniwala sa kanila, doon ibibigay ang blessing. Kaya, it is a matter of interest. Yung interested ka. Na inuberkam mo ang lahat for His name's sake and for His gospel sake. Wala na. Wala nang naiwan. Kaya, hawakan natin ang crown of life na yan. Yung kingdom of God na yan. Huwag nating maliitin yan. Si Lord Jesus, after 40 days, wala siyang ibang focus. Kingdom of God. Hanggang mag-ascend na lang siya. The same. Ang habili niya sa kanyang mga disciples. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Not only teaching for knowledge, not only teaching for having awareness, to observe. You have to observe. Action. You have to observe. Perform. You have to observe. Practice it. Yan ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Mapalad ang tao na kaya niyang i-endure ang lahat ng mga temptation without giving up. Basahin natin. James 1:12. Praise the Lord. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Yes. Crown of life ang ibibigay niya. This is the kingdom of God. This is eternal life. Mapalad ka kung natiis mo lahat ang mga temptasyon without giving in. Hindi ka nag-give in sa temptasyon. Pag ikaw ay nasubukan, tatanggap ka ng crown of life, which the Lord hath promised. Kanino? To them that love Him. Sinong umiibig sa Diyos? He that keepeth my words, Jesus said. Kaya yung crown of life na yan, hawakan natin yan. Huwag nating ipaagaw yan. Huwag nating ipanghina yan sa buhay natin. Last verse, Revelation 3:11. Praise the Lord. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Praise Yes. the Lord. Bigla lang balik ni Lord Jesus. Bigla lang din ang kamatayan ng tao. Pag-open ko ng Facebook kanina, nag-post si Bobby Neri, yung dating missionary natin during panahon ni Pastor Samuel Gabre, na ako yung nag-assistant sa kanya doon sa Dumaguete. Ngayon, meron na siyang sariling grupo at entitled na siya as bishop kasi siya yung nag-organize. So, sabi ko sa kanya, nag-post siya merong tawag nito, yung funeral ba? Tingin ko sa picture, Neri man apelido. So binasa ko yung dedication. Anak pala ni Bob Neri, Bishop. Anak niya. Tingin ko, was born 1986, died 2026. So 40 years old pa lang. So nagtanong ako sa kanya, Bob, Bishop Bob, sabi ko sa kanya, anong cause ng kamatayan ng anak mo?
Yun lang iniintay ko kasi bata pa eh. Kasi once upon a time, nag-chatting kami ni Bishop Neri, Bobby. Sabi niya sa akin, Pastor, ilang taong ka na? Eh, nakita mo yung ano ko kanina. Sabi ko, 53. At that time yung last namin chat, siya naman 63. Sabi niya sa akin, tumatanda na talaga tayo. Ngayon pala akong mag-chat uli sa kanya, magsasinta na ako. Ang bilis. Kaya hindi natin pwedeng ilax ang ating pagsisikap. Kasi madali lang ang buhay natin. Hindi matagal. Praise the Lord. O kaya siguraduhin natin itong ating sinseridad sa paglilingkod sa Diyos. Ang dami pa namang mga Christians ngayon na so-called Christians na biktima ng mga false teachings, false Christ and false prophets. At ang mahilig ng ginagawa ngayon ng mga masamang espiritu, ginalingaw lang sa falsehood ni Satanas ang mga churches karon. Pinaagi sa mga matawag nato nga mga concerts, mga entertainment. Yung sabi diyan sa Bible, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Yung mga abomination na sinasabi ng Diyos, para sa kanila, not abomination, but new generation. New generation, hindi na mag-comply sa mga batas sa kabanalan. Kasi ang Diyos hindi raw tumitingin sa labas. Pag hindi tayo manindigan at hindi natin sila sawayin at sabihin ang totoo, paano sila magising? Praise the Lord. Alam mo, meron akong na-prayhan na nag-aaral ng architecture. Pinuntahan namin dyan sa bahay nila. Pinagaling yan ni Jesus at nagsimba yan dito, mama at saka yung anak. Tapos, in-advise ni Sister Inding, manindigan kayo nangako ka, mag-ano ka. Yung mama nanindigan, nagpabaptize na doon sa dahikan. Ang anak, hindi magsimba dito. Nung una, pinasundo ko dyan. Pero hindi magsikap ba? Sabi ko, magkita na lang kayo ni Carla sa isang lugar. Ayaw mag-response. Ngayon, nagsimba pala doon sa dati niyang simbahan. Merong youth camp ang grupo ng young people sa dati niyang simbahan. Doon siya nag-attend. Bumalik yung sakit niya. Malapit siya mamatay. Doon. Nung malapit siya mamatay, biglang bumalik yung sakit niya. Nagpakita ang angel sa kanya. Sabi ng angel sa kanya, bakit dito ka? Kung saan kita pinagaling, dapat doon ka. Imagine that. Kaya sa buhay natin, itong gawain na ginagawa natin, hindi ko will ito. Hindi ito will ni Pastor Samuel Gabre. If this is being witnessed from heaven, dapat tayo maging sincero. Praise the Lord. If the birth of Jesus was witnessed with heavenly host, angels, if the activities na ginagawa natin dito, it is being witnessed and assisted with angels of God from heaven. So hindi tayo pwede makipag-conform sa labas na hindi acceptable sa salita ng Diyos. Praise the Lord. At dyan na ngayon ang banggayan. Dyan na ngayon ang banggaan. Hindi man pwede walang banggaan. Kaya nga, sabi nga ni Jesus Christ, hindi ako pumunta dito for peace, but a sword. Praise the Lord. Matalas ang salita ng Diyos. Ang dami ngayong mga naging pastor, naging servants of God,
online study. Tapos tawagin na lang magtanggap ng certificate. Reverend ka agad, pastor ka agad. Then mag-establish ka agad ng mga simbahan. Pero ano ngayon ang pina-follow? Hindi na ang kabanalan ng Diyos. Kundi, yes, maraming membro, masaya-saya, pero marami sila. Pero wag nating hamakin ang kaunti. Praise the Lord. Even Jesus Christ Himself, sa 3 years inihap niya, 12 lang ang natili sa Kanya. Huwag tayong magpadaya sa karamihan. Tingnan natin ang totoo na maging overcomer sa sanglibotang ito. Dapat isa ka doon. Huwag kang kasama sa karamihan na mga talawan. Matakot manindigan, matakot magsaway, matakot magsalita ng katotohanan. Kailan pa? Kung may biglang mangyayari na hindi mo na, wala ka ng time magsalita, hindi po. Banggaan talaga ito. Praise the Lord. You have to stand firm. Manigurado na tayo sa pagbalik ni Jesus, maging overcomer tayo sa sanglibotang ito. Kaya, kung knowledge mo, umabot na sa spirituality, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me sa ginagamit ng Diyos, sa pinapadala ng Diyos. Para sa ganon, obedient lang ang gawin mo. Obedience lang, sunod lang ng buong puso at sigurado ibibigay ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Praise the Lord. So, tanungin mo yung sarili mo, Lord, when shall I prove as an overcomer? Meron na ba akong na-overcome na obstacles in life na gustong maghadlang, magpunta ako sa mga appointment sa simbahan? Tanungin mo yung sarili mo kung meron ka bang na-overcome. Pag wala kang na-overcome, you are not an overcomer. Kailangan full charge tayo lagi sa spiritual para kung may bigla mang mga pagsubok, bagyo sa buhay, hindi ka kayang yanigin. Handa ka pa rin sa lahat ng oras. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.